Ulitin ko ulit yung tanong, kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Kung just in case, hypothetical question. Opo. Nagkagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Pilipino na ako eh. Siyempre dito sa Pilipinas po. So, you're willing to fight for this country? Opo. So, ang tanong dito ng committee, ito yung mga tinatanong ko lagi. Kumpleto naman yung mga papeles mo. Bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mong maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ko dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, pagtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog lang po. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Meron po, dalawa po. Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier. Po. Xavier. Dito yan sa San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung sa San Juan? Yung San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede bang tumayo? Yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa paot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Let the records reflect. Can we get your name? Kunin mo yung pangalan. Pwede ka siguro maupo dito. Wala na bang upuan? Paalisin muna natin yung DBM. Pilipino naman itong mga DBM na to eh. Can we move a little bit to the right? Sama niyo yung nameplate niyo para dito na po. Attorney Chutor, palipat-lipat ka na kay Congressman Chutor, nakakadalawang lipat ka na. Congressman Anyela, can you move to a little bit to, dyan ka, takot sa aircon. Can we get your name? Pangalan ko po, Justin Wang. Can you administer the oath? Kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo, yung applicant? Yes po, Tatay father. mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na mag-Tagalog? Palagay ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki? Yes. Dito ka na naninirahan? Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes.
Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, wala nating personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes, yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oo. Dinuguan. Ay, yun para sa akin. Tapos, Yan kinakain adobong ng tatay pusit. mo. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa lead one. O, Mr. Mark? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang, pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po. So ikaw si Mark Ong. Opo, opo. Anong paborito mong pagkain dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata No? o Nakakagutom alam mo pusit. Ganun. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo, opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you. You can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Opo. Ano yun, public school o private school? Sa mga probinsya, kasi yung Filipino-Chinese ng chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo, opo. Anong bumbero sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012, yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka ng Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa Emirata ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, etong Juan Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganon. Nung pandemic. Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Paranaque, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu. Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino. Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali.
Marami tayong mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ang Pilipino, sanay maghirap. Nung kamakalawang linggo, kausap ko si Ginoong Jimmy Pacheco. Siya ay nakalaya, pinalaya, nabuhay, nakidnap siya ng Hamas sa Gaza, nung lusubin ng Israel. Kausap ko siya na matagal. Noong February 3, bumalik uli siya sa Israel, sa Tel Aviv, para magtrabaho kasi gusto niyang mapag-aral yung kanyang mga anak. 49 days siya nasa ilalim ng tunnel sa Gaza na hanggang ngayon ay binobomba pa ng Israel Defense Force. At nandun pa rin yung mga hostages. Pilipino siya. Nabuhay siya, bumalik sa Israel. Talagang gusto niya mapag-aral yung dalawa niyang anak, kambal pa. Ayoko na sanang pabalikin, pero gusto niyang tulungan yung pamilya niya. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo, Ano galing naman? ko rin sa mahirap po. Ano, Kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami, walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko rin marunong mag-English. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Oh, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano? Ano yung trabaho? Pag-alawin ko yung palay. Ano, paano po? Palay. Palay? Palay. Ano, nagbibilad ka ng palay? Naglalagay ka ng palay sa sako? Nagdadala ka sa... Pag-alaw, pagtuyo yung palay. Pinapatuyo ang palay? Opo. Nagbibilad? Saan yun? Sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill? Opo. Kaya yung bata pa ako na tuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun yun ang trabaho mo. So, doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Siyempre, minsan kuntuan ko yung mga story namin eh. Kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo. Ano naman klaseng tsinelas yon? Mga karing China po. Tsinelas, yung tsinelas na... Tsaka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Yung sipit na gano'n? Yung mga mula lang po. Magkano yung tsinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano gano'n lang. Isang pares. Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Hindi po. Hindi ko po. Pwede utang? Binsan, pak, suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? Trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt. Opo. Baka sa mga kandidato yun, ha? So, nakita mo ang hirap ng Pilipino. Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese eh. Puro Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi, yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman niya ng mga gin, beer. Pagsapato. Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Kasi apat ng company po kami. Mga pag-total, apot ng 1,300 po. 1,300.
So ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Yung, Illegal? hindi, legal. Legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Ngayon medyo nakikita ko, umangat-angat ka na sa buhay. Dito sa records dito, may mga napatayo ka mga warehouse, bodega sa Subic. Opo. Ah, Ito po ang general manager po namin. yung translator mo. Ay, hindi ka pala translator, manager ka pala. Dapat nakalagay dyan, manager. Okay lang, sir, kahit na translator lang. Ayun. So, paano ka, sa mga negosyo mo ngayon, warehouse, paano ka pa makakatulong sa Pilipino? Paano ba pa magagawan tumulong sa... Marami po kami na pupuntahan ng sa... ano yung pinapakita mo? Sa Subic. Pwede po si Kenny na... Secretary is directed to approach and retrieve the pictures. Mamaya, pakapaliwanag na nila. Oh. Ate, baka wala na sila maipaliwanag kasi kinuha mo na. Bigay mo muna, oh. O, baka si Mr. Kenny, baka pwedeng Ano pa yung pwede nyo itulong sa... Ang mga empleyado nyo, 800. Kanina sabi nyo, 1,000, ano? Kasi after ng company 1,200? po. 1,200? 300 po. Ano yung mga Pilipino? Pilipino po. Lahat Pilipino? Opo. Na binibigyan nyo ng trabaho? Opo. Baka naman below minimum wage yun. Ha? Paliwanag nyo nga yung paano pa makakatulong bukod sa pagbibigay ng trabaho sa mga Actually, Pilipino. sir, meron po kami CSR din po sa mga indigenous people pag yun sa Subic po, sir. So during pandemic times po, nag-donate po kami ng mga face masks, mga relief goods. Then during the pandemic time din po, 2019, yung mga staff po namin na workers, pinag-stay po namin dun sa Subic for them to work all throughout the pandemic. Sagot po namin lahat yun. Food, shelter, salary po. Business aside from construction of warehouses. Ano yun? Bali, ang model po namin dito sa Subic, sir, is construction of warehouse. Then we do subleasing po sa mga tenants, sa mga SMEs po na opo, locator po, sir. Ay di tax-free. Tax-free po before, sir. Ngayon, with the create, sir, medyo nahihirapan po kami ngayon, sir, to attract more potential tenants. After the pandemic, ang hirap mag-attract ng locators. Correct, sir. Opo. Ay, bagsak ba ang business sa Subic? You could say that, sir, medyo po with the create. Kasi, sir, with the incentive, mahirap. What do you mean create? Yung bagong batas? Yes, sir. Opo. Sinisi mo pa kami. Hindi naman po, sir. Sinasabi ko lang po yung katotohanan po nangyayari with the... Na naglo-locate sa Subic? Kukunti na po Nabawasan? ngayon. Nabawasan? Nabawasan po, sir. Nabawasan. Mukhang ano ka, pro-charter change Hindi naman po, sir. So nabawasan. Paano niya mamimaintain ngayon itong dami ng empleyado nyo? Sir, yung ano lang po yung sa employment po namin, tuloy-tuloy naman po ngayon, sir. Kasi construction po namin is So tuloy-tuloy. Opo. gawa lang kayo ng gawa ng Opo, warehouse. kasi yung property, sir, 200 hectares po siya. So, So continuous kahit walang locator, gawa lang kayo ng gawa? Opo, sir, we are hoping na to get investors naman po na to settle in Subic din po sa Freeport. Opo. Mga records na nandito sa akin, si Mr. Wang ay dating member din ng board of directors ng isang kumpanya, Top Market Property Development, na formerly subsidiary ng AM Oreta. AM Oreta Company. Yung AM Oreta, sikat yun dito sa Metro Manila eh. Marami nagawa na yun doon na na building. Ang mga nagawa nitong building, nitong kumpanyang ito, to name a few, ay yung Manila Peninsula. Intercontinental Hotel. Pero mukhang itong Intercon, giniba na to eh. Hilton, Samal Island Resort, etc. etc. So, hindi lang sa na-involve si Mr. Wang sa paggagawa ng warehouse, kundi yung mga resort. First class resorts ito. Samal Island Resort, Manila Peninsula. Maganda yung Manila Peninsula. Maganda rin itong Hilton. So, mahaba na yung mahaba na yung karanasan nyo sa property development. Yung ba ang core competency, yung main business ba, yung
project management ba to o construction? Ano ba ang Construction lang po. construction? So yung empleyado na sinasabi mo, yung 1,800, 300 po. 1,300, Opo. kasama dito yung mga construction workers? Opo, opo. So may construction company rin kayo Opo. Yung may 500 ng empleyado po. sa construction? Opo. So mga engineer, mga foreman, ganon. Opo. Eh si manager ka sa Ako po sa in charge po ako sa Subic, sir, sa Freeport. Apo. Sa so hindi SBMA. ka sa construction. Construction din, sir, on marketing. Engineer ka ba? Engineer? Hindi po ako engineer, sir, pero ako po sa operations po sa Freeport. Apo. Isa pang nabasa ko rito sa records ay kayo ang nagsimula ng Coffee Heritage Project. Yung mga kape sa Cordillera, Heirloom Barako Coffee Project. Para matulungan ang mga tiga Cordillera at kasama pa dito ang Bangsamoro. Anong ibig sabihin nitong coffee natatanda niya ba to? Itong Coffee Opo. Heritage Project. Ano ibig sabihin? Kasi dati, nabasa kami, malami kopi dito sa Pilipinas. Correct? Pero ngayon, puro import na. Kaya ang awa kami yung mga teka-bunto, wala sila ng pang-tanim ng mga kopi. Kaya may kawa kami isang parang association ngayon na tutulungan namin, pipigay kami ng pera para pwedeng sila tanim ng kape po. Mga tribo, mga tribes. Ba. So saan napupunta yung kapeng tinanim nila? Ang layo, puro sa bunto po. Hindi, sino ang bumibili? Sino ang... Yung may isang kasama namin po. sila bumibili. Ako lang tidikto po dun. Nakalagay dito, nakalagay dito, that you have been instrumental in providing direction and support to coffee heritage projects, research on the impacts of climate change in coffee arms and production. So, director ka nung grupong yon na nagtatanim ng kape para mabigyan ng trabaho yung mga nasa bundok. Opo. Sino bumibili ng kape? Yung isang Pilipino rin po. Sa direktor rin po yung Saan naman binebenta yung kape? Umiinom ako ng kape ngayon. Malamig na. Meron po sila yung tintahan sa coffee shop sa may City Hall, Manila. Sa City Hall? Tapi ng City Hall. Tindahan nila kape. Opo. Doon galing sa bundok. Doon galing sa Yun ang bundok. sinusuportahan nyo. Opo. Ba't di pa kayo nagtayo ng coffee shop na marami? Na di ba? Kasi Kung gusto nyo- konti pa lang ngayon. ito ang Bangsamoro Ah, sa Mindanao. Anong tulong nyo doon sa kape? yun nga, Yung nagtanim din sila ng kape. tatanim sila. Tapos patara nila dito sa Manila. Kaibigan ko ang mga Bangsamoro. Tatanungin ko yan kung totoo yung ginagawa nyo. Ha? Totoo naman po. Kasi may shop naman po sa tapi ng City Hall, Manila po. Tumutulong ka rin sa League of Municipalities. Nakalagay dito, kaalis lang ng opisina ni Congressman Bernos sa mga beautification, etc., etc. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Matatanungin kita, pwede mong sagutin to o hindi sagutin. Pwedeng baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na naturalize ka na, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng international ang arbitral tribunal, parang isang husgado rin na pag-aari ng Philippines yung
yung dagat na pinag-aawayan ngayon, siguro tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Malabo ako dun sa China. Kasi mata baka wala na ako dun. Okay. Siguro yung anak mo, ganun din. Siyempre. Yes po, yes. Sige, maliwanag yon. Tanungin ko ang, maraming salamat Mr. Ong, tanungin ko ang Office of the Solicitor General. Ano yung position paper natin dito? May comment natin? Good morning, Your Honor. Thank you for inviting the Office of the Solicitor General to today's public hearing. The granting of Philippine citizenship to deserving foreigners who have embraced Filipino culture and have contributed substantially to the well-being of Filipinos is an exercise of legislative power which is vested in Congress under the fundamental law. Further, considering that the applicant has submitted clearances from the relevant government agencies, such as the Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation, stating that his name does not appear in any of the respective derogatory records, databases, or lists, the OSG has no objections to the granting of Philippine citizenship to Mr. Lee Duan Wang. Thank you, Your Honor. Thank you. And for the record, you are State Solicitor Raymond Pasiliao, Your Honor. Raymond Pasiliao, Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you. From the Department of Justice, Attorney Don Rick, ang ganda ng pangalan mo Don Rick Ventura, State Counsel. Thank you very much, Your Honor. The Department of Justice interposes no objection, Your Honor. Submitted the position paper? No, Your Honor. No or yes? I do not know, Your Honor. I'm specifically assigned only to Coravin, but this one, previously, I was not assigned to this. Okay, But we'll have to check on that, Your yes, Honor. because it was already I'm sorry approved for that. We'll by have the to lower check. house. Yes, Your Honor. Yes. DOJ, ito pala. Ba't dito ka napasama sa ano? Magkasama kayo? Okay. Yes, Your Attorney Cuevas, Kapulong or Mr. Chair. Attorney, pasensya na, Rosario Elena? Rosario Elena Laborte Cuevas, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair. For the Department of Justice, we interpose no objection to the grant of Philippine citizenship to the said foreign national, as it is in accord with Section 1, Paragraph 4, Article 4 of the Constitution, wherein one of the means by which naturalization may be granted would be the legislative naturalization. We acknowledge that it is essentially a prerogative of the legislative branch of the government, and it is within the powers of Congress to enact laws subject to its internal rules on the grant of Philippine citizenship to deserving foreigners who have embraced the Filipino culture, as well as those who have embodied Filipino values of perseverance, determination, and dedication to their craft. However, Mr. Chair, we defer to the findings of the Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation with respect to their confirmation that the applicant's name does not appear in any of their respective derogatory database, list, or record. Thank you, Mr. Chair. Attorney Cuevas. Nagre-reflect Cuevas, Mr. kasi Chair. yung ilaw sa ano, kaya hindi ka mabasa. So, what about the Bureau of Immigration? Attorney Kapulong. Yes, sir. Good morning, Your Honor. As far as the Bureau's records are concerned, it is indeed based on our records that Mr. Wang Lee Duan is a legal permanent resident, Your Honor, and that he does not appear in any derogatory list, Your Honor. And we expect, we surmise that you have submitted position papers on this, aside from your oral declarations today. Meron po kayong papel na sinadmit, BID? Wala po, Your Honor. Sa House, hindi kayo nag-submit? I will have to check, Your Honor. Baka ibang baka iba office. pong lawyer ang Oo. nag-submit, So, Your Honor. can we expect a submission? Comsec, habang nandito sila. So, who else? Bureau of, Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs. Isa na lang kayo siguro. Mr. Miranda. So, who will speak?
Thank you, Your Honor. Good morning to the esteemed members of the committee. I am Antonio Miranda, Visa Assistant Director of the Department of Foreign Affairs. I am accompanied with Assistant Director Charlie Pernicolas of the Passport Division. The DFA wishes to report that Mr. Lee Duan Wang has no derogatory records in our visa and passport databases, and we will officially transmit the certifications of no derogatory records check to the Secretariat as soon as possible. With this, the DFA respectfully interposes no objection to the application for naturalization of Mr. Wang. Thank you, Chair. Thank you. Matanong ko lang ang Department of Justice and or the Bureau of Immigration can likewise make a response. If in case this is approved and Mr. Wang has been using his common Filipino name of Mr. Mark Ong, pag siya ba ay naging Pilipino, ano yung magiging pangalan niya? Pwede bang mapalitan nyo na ano? O yun pa rin dati or AKA? Ano yung magiging pangalan? Mr. Lee Wang? Kasi yung sinasabi kanina, yung Wang daw ay pareho din ng Ong. Di ba? Pwede bang mapalitan nyo? Hindi ko pa binabasa yung nilalaman ng batas. Would a petition for a change of name be needed? Or pwede nang isahan na lang yon sa pag-oath niya? Ito na yung pangalan niya. Nangyari na ba yon? Na yun yung naging pangalan. Kasi kilala siya, Mr. Mark Ong. Pero yung papel sa inyo ay yung Lee Wang. So ano na, pwede bang maging, isa lang siyempre yung pangalan, di ba? Sa inyo bang karanasan ay nagkaroon na ng ganong pagkakataon? Kasi si Brownlee, ang gustong gamitin ng iba, Noypi. Hindi naman, wala naman pangalang Noypi. So, nangyari na ba yun o paano yun? Marami nakikinig ngayon. Mr. Chair, when we deal with names of a foreign national, we always put also known as. So, as many names as possible as he has. So, we always put them in the record, Mr. Chair. Magkakaroon siya ng bagong national ID, magkakaroon ng driver's license, magkakaroon ng Filipino passport. Yung pangalan mo talaga, ano yung mag-a-appear doon? Meron ba ng passport na lumabas na also known as? Meron na bang gano'n? Wala pa atang gano'n. I am not aware of any rules with passport issuance, Mr. Chair, because that belongs to DFA. Yeah. Opo. Your Honor, with regard to the name, as far as the Bureau's records are concerned, it will be still maintained yung pong original na name. That's because this is the document he used as for travel document, as for also with regard to the application of his permanent resident visa. Although, sir, if he is given Filipino citizenship, it depends upon if the department of or what travel document he uses. If he uses his new or Filipino name or the same name, it will be still in our records. But of course, Your Honor, if he is already granted Filipino citizenship, then of course the Bureau of Immigration will lose jurisdiction over him because he's already Filipino, Your Honor. May I ask, mahirapan ako, paikot-ikot na ako dito. Sa kaliwa naman, Department of Foreign Affairs, the same question. Sir, we follow the birth certificate rule. So, ako ano pong nasa birth certificate niya, yun po yung susundin. In so far as passports po, sir. Final question again, reiterate. Before lunch is served, Mr. Lee Duan Wang. Pag naging Pilipino ka, hindi ka lang manunumpa sa Pilipinas, kasama na yung saligang batas. Ulitin ko yung tanong, kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Salamat. Senator De La Rosa? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes. Yes, pwede ko matanong si Mr. Mark kung
Kung just in case, ha? Hypothetical question. Opo. Nagkagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Pilipino na ako eh. Siyempre dito sa Pilipinas pa. So, you're willing to fight for this country? Opo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And Thank you po. Mr. Chair, gusto ko lang susugan yung last question mo. Yung nga to our resource persons, just in case gusto ni Mark na mag-assume ng Filipino name as Mark Bato. Paano natin gagawin yan? Kung gusto ni Mark na gawin yung pangalan niya, Mark Bato, Filipino name niya. Paano ba gawin yan? Mahirap yung tanong ni Senator De La Rosa. Nagpalit na ng ano. Sabihin mo na rin, Mark Tol Bato. Mark Tol Bato. Sinong makakasagot? Andito ang Supreme Court, pero ayaw sumagot ng Supreme Court. Department of Justice, change of name na siguro yun, ano? He will undergo a procedure. I am not sure, Mr. Chair, because apparently his birth certificate is not from the PSA, not from the Philippines. So I don't think if we can have a change of name, because change of name would be reflected in the Philippines birth certificate, right? So, hindi ko po talaga alam. So, nickname na lang yung Bato. Nickname na lang yung Bato. Pero yung nickname, hindi lumalabas sa passport yun eh. Di ba, kahit si Senator De La Rosa, wala namang Bato sa passport. Hindi lumalabas yun. Di ba, DFA? Yes, sir. Hindi po, wala pong lumalabas. Walang... It's the same, you can adopt a nickname. Payag ka na, ano? Pero pag Bato yung ginamit mo, magpapa-shave ka ng buhok? Any other questions from Senator De La Rosa? Meron pa tayo. Wala na, Mr. Chair. That's all. I would like to manifest my intention to support the application for Filipino citizenship of Mark Bato. Hindi ko lang masabi yung full name sa Mark. Basta Mark, Mr. Chair. Mark Wang. Mr. Lee Mark Duan Wang. Yes, Mr. Chair. With the proposal coming from Senator De La Rosa and objections coming from my other colleagues, the chair is inclined to approve the petition for naturalization under the legislative mode of Mr. Lee Duan Wang. And the same is hereby considered as approved and will be submitted to the Senate plenary for its final consideration. Congratulations. Thank you po. Thank you, One. Thank you. Ngayon ka pa nag-English nung tapos na. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. You're now excused.